kahit anong pangda-divert ng administrasyon na to sa mga issue, lalabas at lalabas ang katotohanan. Isang diversion nila ngayon ay itong video ni VP Sara Duterte na kung saan sinabi niya na yung highest rating ng COA. Alam mo anong ginawa ng mga mainstream media? Binaboy nila yung mga comment ng COA, hinanapan ng butas at kung ano-anong akusasyon, at kahit po yung mga vlogger nila na mga bobo at tatanga-tanga ay yan ang kinarga. Ang problema, pagkasinungalingan, mabubuking at mabubuking. Pagkatotohanan, mananatiling katotohanan. Halimbawa na lang yung bayot ng Canada. Yung bayot ng Canada na ang tapang-tapang na manghamon sa banateros pero yung utak niya sukdulang kabobohan. Ang tapang-tapang na maghamon pero ayaw naman pumunta dito sa Pilipinas, panagutan ang kanyang mga sinasabi. Puro fake news. Sabi ko nga, walang problema kung gusto mo ng debate. Basta dito ka sa Pilipinas, para lahat ng sasabihin mo, you will be accountable to what you going to say. Ang dami nga nagsasabi na wag ko na daw ito nga patulan. Hindi pwede. Kaya natin ito pinapatulan dahil para yung kanyang kabobohan ay sumagad. Kasi marami na tayong pinatulan. Halimbawa, yung kabobohan ni Sangkay noon sa Talano Gold. Di ba? Ngayon, meron na namang isang bobo na nagpapakalat ng kung ano-anong fake news sa KOJC, fake news sa Iglesia ni Cristo, na out of line na. Fake news. Na naman, nagpakalat na naman siya ng kabobohan. Buti na lang, merong isang vlogger na doon pa lang sa kanya, tablado na siya. Pakinggan nyo ito Wag ko kayong tatawa kasi nakakahawa yung tawa nito Naku po, bayot. Ito yung si Jesus na bumabanat dun sa bayot. At ito kasi yung sinabi ni bayot. Ayan bumili ng motorcycle na 1.2. And 300 each CCTV. 300,000 din. Tsaka 1.2. Ano daw yung 1.2? Harley Davidson daw ba yun? Nagmagaling pa ang wala na atang Harley Davidson na 1.2 ngayon. Siguro kasi yung mga maliliit ng Harley Davidson, alam ko hindi na binibenta yung mga 750 nila Nagmagaling pa, bobo naman. Pero at the same time, mali pa rin yung intindi niya. Ang bobo ang puta. Nakita niya na motor vehicles. Ang kanyang pagkaintindi motor. Ang bobo mo. Motor vehicle. Kaya intindi daw niya, motorcycle. Ina mo. Nagmamagaling ang puta. Nabasa niya, motor vehicles. Ang pagkaintindi niya, motor. Bisaya ka dong. Hoy! Wag mo ini-insulto kami mga Bisaya, ma. Hindi po ako Bisaya. Pero joke lang po yun. Joke lang. Wag kayo ma-offend, ha? Kingi naman bayot ka, patawa ka. Magkano? 1.2 Harley Davidson. Jackpot ang makakuha. Isang tanga talaga. Kingi naman bayot. Eto po, yung bayot na yun po yung naghahamon. Sige nga, tingnan natin kung anong level ng utak mo sa utak. Pambira ka, maghahamon ka, yung motor vehicle, hindi mo alam? Mantakin mo, ang lakas ng loob maghamon. Pero yung motor vehicle, ang intindi niya doon, motorcycle. Pero may gana siya maghamon, ng debate sa Banateros. Pambira ka, Brad. Pambira ka. Bakit mo naiisip yung mga ganon?
Ha? Bobo kang talaga eh, no? Nagparehistro ka na ba ng sasakyan? Pag nagpaparehistro ka ng sasakyan, nakalagay doon, motor vehicle registration. Oh, di ba? So, pwede mong iparehistro basta may engine at gumagamit ng kalsada. Di ba? Ang mga hindi lang siguro na-rehistro, pison, crane. Hindi ito nire-rehistro yung mga yan. Bulldozer, backhoe. Oh. Alam ko, kasi hindi talaga nire-rehistro yan. Hindi naman yan tumatakbo ng malalayo sa kalsada. Dinadala naman yan eh, ng mga self-loading. Pero patawa ka talaga, girl. Nakita mo lang motor. Motor! Oh, motor! Motor vehicle! Bumili ng motorsiklo si Vice President. Kingin naman. Naku pa, bayot. Sayang ang bayot. Bobo. Alam mo, bayad ng Canada, libre naman ng Google ngayon. O kaya, kahit siguro magbayad ka ng konti sa ChatGPT, tanungin mo. Ang dali-dali mag-research. Kaya tuloy, wala ka daw trabaho dyan eh. Sabi ni tayo ko, saan ba nagsabi nun? Kaya ka daw walang trabaho dyan eh, kasi kung ganyan kakabobo, wala talagang kukuha sa'yo. Ito, ako na nag-research para sa'yo, para mapadali na, ha? Medyo sagad yung kabobohan mo. Ayan Motor vehicles means any vehicle that is powered by a motor engine. Ito, sagot ni ChatGPT to, ha? And it is used on public roads. In simple terms, lahat ng sasakyang may makina na tumatakbo sa karsada. Kasama na dyan, kotse, motorsiklo, truck, bus, van, SUV, jeep, tricycle kung may motor. Hindi kasama bikes, e-scooter, kariton. Mamaya baka sabihin niya pa yan, bumili si VP Sara Duterte ng kariton. Barad, hindi motor vehicle yun, ha? Diba? Ba't ko ito pinopoint out? Kasi alam mo, yan yung sinasabi natin eh. Kasi ngayon, tinatadtad sa social media na mga fake news about sa COA report. Kasasabi lang na unmodified yung pinasa ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos. Oo, merong mga maliliit na komento, pero hindi yun ibig sabihin kinurap. Maayos po ang budget. Hindi nyo na nga binigyan ng budget na malaki. Nirereklamo nyo pa. Diba? Ito. Bakit hindi ninyo busisiin ang budget ng Office of the President? Mainstream media, lalong-lalo na yung bayot na taga News 5. Yung bayot ng taga News 5, halatang-halata na binubutasan si VP Sara Duterte. Yan eh, taga Davao yan eh. Dapat hanapin nyo yan sa Davao. Pagsabihan ninyo at sabihin ninyo, wag naman ganyan. Wag nyo sasaktan na, wag nyo kukurutin, wag nyo sasampalin, wag nyo Sabihan nyo lang, wag naman ganyan, i-report mo naman ng tama. I-report mo naman ng tama yung hindi yung sinisilipan mo ng butas. Bakit hindi mo silipin ang Office of the President na nandoon ng napakalaking confidential fund? Saan napupunta yun? Sa mga vlogger nilang bayot? Hindi, di ba? Dapat yun ang tinatanong nyo. Kasi ang laki ng confidential funds ng ng Office of the President. Kung tinatanong nyo nga yung confidential funds noon na sobrang baba ni VP Sara Duterte, ba't ito hindi nyo tinatanong? Pati itong mga, although hindi to media, yung mga vlogger ni Marcos na pinupuna yung motor vehicle, halata kayo na binubutasan nyo lang si VP Sara Duterte. It's really obvious. Wag na tayo magpasikot-sikot. Obvious na obvious ang ginagawa ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa